Naniniwala ba kayo na pwedeng gamitin ang tubig dagat bilang pangontra sa aswang? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Crispin. Taong 1978, Cagayan. 22 anyos na si Crispin ng mga panong ito. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng pamilya na minanapa mula sa mga kalololohan. Magaling si Crispin sa larangan. Sinanay niya ang sarili lalo na sa kakayahan sa pagsisid. Labis pa sa yamang dagat ang lugar ng mga panong ito, na kahit nasa dalampasigan ka lamang at kaunting pagsisid, may makukuha ka na lamang dagat, kagaya ng mga pugita at isdang mainam na pang-ulam. Si Crispin ay bunso sa 3 magkakapatid. Parehong babae ang 2 nakakatanda, kaya siya lamang ang inaasahan na katuwang ng ama sa laot. Kapag hindi naman sila pumapalaot, pumupunta si Crispin sa kababata na si Kaloy. Nagkakasundo sila sa pag-aalaga ng manok, kaya madalas bitbit niya ang tandang sa pagpunta sa tahanan ng kaibigan. Tay, pupunta lang po ako kila Kaloy. Bibigyan niya daw ako ng sisiw eh. Bagong pisa daw po yung itlog ng manok nila eh. Uwi din po ako kaagad. Wika ni Crispin. Ganun ba? O siya, sige. Huwag kang magtatagal ha. Papalaot pa tayo mamaya paglubog ng araw. O ito, dalin mo itong daing kay pareng Simo. Sabihin mo, yan ay yung naipangako ko sa inaanak ko. Tugon ng ama, sabay abot ng daing sa anak. Hindi niya na dinala ang manok ng araw na yon. Sinadya lamang ng binata ang naipangakong sisiw sa kanya. Noong taong iyon, may 4 na tandang si Crispin at 2 inahin na napagkukunan niya ng itlog. Ngunit iba ang lahi ng manok ng kaibigang si Kaloy. Imported na may lahing panabong. Labis ang saya ni Crispin nang maipangako sa kanya ng kaibigan ang sisiw. 3:30 nang maglakad si Crispin sa baybayin. Bagamat may maayos namang kalsada papunta sa tahanan ni Kaloy, naisipan ng binata na sa gilid ng dagat na lamang dumaan. Mahiyain si Crispin at ayaw na nakikita ng ibang tao. Kung sa kalsada dadaan ang binata, hindi may iwasan ni Crispin na madaanan ang tahanan ng natitipuhang dalaga na si Almira. Kaya nakasanayan ang binata na dumaan sa dalampasigan dahil meron namang lusutan papunta sa bahay ni Kaloy. Paglagpas sa dulo ng barangay, kailangan niya pang umakyat ng burol. Ang tanging balakid lamang ay ang bahay sa dulo ng dalampasigan bago makapunta sa kalsada. Madadaanan niya ang malaki at misteryosong bahay. Abandonado na ito at matagal nang walang naninirahan. Wala itong kahit sinong kapitbahay. Nag-iisa lamang sa lugar. Kahit umaga, madilim ang bakuran ng bahay dahil sa mga naglalakihang puno. Hindi pa nararanasan ni Crispin na dumaan sa lugar ng walang araw. Kailangan niyang makauwi ng tahanan bago lumubog ang araw. Dahil ayon sa ama, may mga hindi maipaliwanag na kaganapan na mangyayari sa lugar pagsapit ng dilim. Noong binata pa ang tatay ni Crispin, napadaan sila doon ng 6:00 ng gabi. Bigla na lamang silang hinabol ng malaking aso. Hindi nila ito napansin dahil sa sobrang itim. Madilim ang tahanan kaya hindi talaga kaagad makikita kung meron mang tao o hayop sa tahanan. Paminsan naman, mula sa kalayuan ay nakikita ng mga residente na may nagsisindi ng ilaw ng bahay.
Kaya takot ang mga taga-baryo na pumunta sa parting iyon ng barangay. Paniniwala nila, pinamugaran ito ng mga engkanto at mga malignong naninirahan sa kalapit na gubat. Siguro maganda tong bahay nung araw. Halatang mayaman yung may-ari. Bakit kaya nila inabando? Sayang naman yung lupain. Malaki pa naman. Wika ni Crispin habang nasa tapat ng kinakatakutang bahay. Tahimik itong nakatayo at pinagmamasdan ang bakuran. Namamangha siya sa disenyo ng bakod. Mukhang antigong uri ng bakal na bakod na ginagapangan ng mga halaman. Makaluma na din ang disenyo ng bahay na tila tinayo nung unang panahon. Kung tama ang pagkakatanda niya, bata pa lamang ang lolo ay nakatayo na ito. Ewan ko ba? Bakit kaya kapag napapadaan ako dito, napapalingon ako? Parang may nakatingin sa akin eh. Wika ng binata sa sarili. Naiisip ng binata na pasukin ng tahanan kasama ang kababata. Nais malaman ni Crispin kung anong meron sa misteryosong bahay na iyon. Hanggang sa dumiretso na siya ng lakad at maya-maya pa, naroon na siya sa kalsada, ngunit wala pa ring kabayang malapit. Mga puno at sagingan lamang ang makikita sa malawak na lupain. Hanggang sa narating niya ang napakatarik na bundok. Kada umaakyat si Crispin, pakiramdam niya ay mahuhulog siya sa pagkalula. Sumisipol pa siya habang hawak ang patpat na panghawi sa mga damo sa gilid ng kalsada. Nabitawan ito ni Crispin at halos mapatalon dahil bigla na lang may humawak sa balikat niya. Nang lingunin ni Crispin, may tumambad na dalaga. Nakasuot ng saya at tila may mga palamuti sa muka. Nagtanong ito kay Crispin kung saan ang barangay San Isidro. Napaisip naman si Crispin. Paano nakapunta ang dalaga sa likuran niya? Nang makarating siya sa kalsada ay wala namang taong naroon. Tuwid lamang, kaya siguradong makikita niya dapat ito. Hindi siya pamilyar sa itinatanong nitong barangay. Kahit ganun pa man, hindi may kakaila ang kagandahan ng dalaga. Napakakinis pa ng balat. Doon lamang siya nakakita ng ganun kagandang babae. Kahit ang natitipuhan niyang si Almira, alam niyang walang panama sa itsura nito. Kung hindi pa nagsalita ang dalaga, aakalain niyang banyaga ang babae. Binibini, pasensya na ah. Hindi ako pamilyar sa hinahanap mong lugar eh. Ang mas maganda siguro, magtanong na lang tayo dun sa barangay. Diyan lang oh, sa bandang unahan ng sentro kung gusto mo. Pwede kitang samahan magtanong kay Kapitan. Total, maganda... basta sasamahan kita. Wika ni Crispin. Napangiti naman ang dalaga. Nawala sa isip ng binata ang pakay. Sinamahan na lamang ito sa barangay. Tahimik si Crispin na naglalakad. Nakasunod naman sa likuran niya ang dalaga. Gusto sanang itanong ni Crispin ang pangalan nito. Subalit naunahan siya ng kaba sa dibdib, kaya walang lumalabas na boses sa binata. Nang malapit na sila sa sentro ng barangay, nasa lubong niya si Mang Simo. Tay Simo, mano po? Bati ni Crispin. Kawaan ka, iho. Kumusta ang tatay mo? Bakit parang napadayo ka yata? Tanong ni Mang Simo. Pupuntahan ko dapat si Kaloy, kaso lang po may nakasalubong akong babae. Ito nga po pala yung daing na pinapabigay ni tatay. Saka Tay Simo, alam niyo po ba yung Barangay San Isidro? Tutulungan ko po kasi tong... Wika ni Crispin.
sabay abot ng supot kay Mang Simo. Nang lumingon sa likuran, wala na ang babae sa likuran niya. Teka, nasaan na yung magandang babae? Sigurado kung nasa likod ko lang siya. Tay Simo, nakita niyo po ba yung kasama ko? Siya po yung naghanap sa San Isidro eh. Wika ni Crispin habang patuloy sa paghanap sa babae. Anong babae ba yung sinasabi mo? Mag-isa ka lang naglalakad eh. Nako iyo, kaya nga sabi ng matatanda, huwag kayong gagala kung saan-saan. Baka mapaglaruan ka. At saka, San Isidro baka mo? Yan ang pangalan ng barangay natin dati. Napalitan dahil sa kailingan ng paring na destino dito. O siya, Crispin, mauuna na ako ha. Huwag ka masyadong magpapagabi. Balita sa bayan, may aswang daw dito eh. Kung totoo man o hindi, mas mabuti pa rin mag-ingat. Tugon ni Mang Simo. Sige po. Bukas na lang din po ako siguro pupunta kay Kaloy. Malapit na pong magdilim eh. Lalaot pa kami ni tatay. Tugon ni Crispin. Mas mainam pa nga yung ganyan. O siya, ikamusta mo ako sa tatay mo ha? Ipabot mo din ang pasasalamat ko sa bigay niyang daing. Wika ni Mang Simo sabay lakad palayo sa binata. Naiwan itong nakatulala at nakatingin sa matanda. Iniisip pa rin ni Crispin kung bakit nawala at saan pumunta ang babae. Sinunod naman ito ang payo ng matanda. Mag-aalas 6:30, kaya doon na siya dumaan sa kalsada. May mga kabahayan naman sa lugar, kaya kampante na si Crispin na maglakad kahit madilim. May iilang mga residente na siyang nakakasabay sa paglalakad. Ngunit ramdam ng binata na tila wala siya sa sarili ng makauwi ng tahanan. Iniisip pa din ni Crispin ang dalaga. Hindi na nawala sa isipan niya ang napakagandang mukha ng dalaga. Crispin, ihanda mo na yung mga dadalhin natin sa laot ha. Nga pala anak, naabot mo ba kay kumpare yung daing? Wika ng ama. Naihanda ko na po tay. At saka opo, naibigay ko po. Mauuna na po ako sa bangka. Tugon ni Crispin. Nagtataka ang ama sa kinikilos ng anak. Alam niyang merong kakaiba. Ni hindi na ito naganap ng makakain at dumiretso na lang sa dalampasigan. Kinutuba ng ama. Kaya nagbaon ito ng inumin na may konting asin na natutunan niya sa yumaong lolo. Kasabay ng pinitpit na ugat ng sulasi, pag-akyat ng ama sa bangka, pinaamoy nito kay Crispin ang dinikdik na sulasi at pagkatapos pinainom ng tubig na may asin. Bagyang umiling si Crispin na tila wala siyang alam sa mga nagaganap. Tay, gabi na po pala. Sa pagkakatanda ko, nasa sentro po ako eh. Paano po ako nakarating sa bangka? Tanong ni Crispin. Naku anak, may nakausap ka habang papunta kay Kaloy. Sinabi ko naman sa'yo huwag kang dadaan sa dulong tahanan. Lalo na't 3:00 pa ng hapon ang napili mo. Sa palagay ko, napaglaruan ka. Kaya anak, kapag dumaan ka uli doon, magtabi-tabi ka para hindi na maulit yan. Wika ng ama. Tumango lamang si Crispin bilang pagsang-ayon dito. Masagana at madaming nahuli sa lambatang mag-ama. Tila kusang lumalapit ang mga lamang dagat sa bangka. Tay, mukhang maaga tayo makakauwi ngayon ah. Halos papuno na po yung bangka sa huli. Baka naman hindi na kayanin ang bangka natin. Tanong ni Crispin. Huling ahon na lang anak. Pagkatapos uuwi na tayo. Hindi rin magandang maging ganid sa biyaya ng karagatan. Sana nga lang,
Ganito palagi kada laot natin. Tugon ng ama. Maraming nakuha pag-ahon ng lambat. Kinakailangan pa nga nilang pakawalan ang iba dahil sobra na ang nahuli ng bangka. Kagaya ng sinabi ng ama, hindi mainam ang pagiging ganid. Ito ang prinsipyo ng ama na palaging pinapaalala sa kanya. Alam mo anak, hindi lang tayong may karapatan sa biyaya ng kalikasan. May mga nilalang din na maaaring hindi natin nakikita. Nasa paligid lang sila. Kaya anak, huwag mo palaging kakalimutan na magbigay galang sa kalikasan. Iwasan mo ring maminsala anak ng mga bagay na wala namang ginagawang masama sa'yo. Nauunawaan mo ba? Wika ng ama. Ngumiti si Crispin at sumang-ayon sa sinabi ng ama. Maya-maya pa naroon na sila sa dalampasigan. Habang pababa ay bigla silang nakarinig ng tila malaking ibon na pumapagaspas sa hindi kalayuan. Anak, bilisan mo! Bumaba ka na dyan! Lumapit ka muna dito! Utos ng ama, na nooy nasa mas malaking bangka na nakadaong sa dalampasigan. Tay, ano po bang ginagawa niyo dyan? Bakit po kayo nakayuko? Tanong ni Crispin. Mamaya ka na magtanong, bilisan mo! Lumapit ka na dito at huwag ka mag-ingay! Tugon ng tatay. Bakit po ba, tay? Ano po bang nangyayari? Merong aswang. Narinig mo ba yung tunog kanina? Aswang yon. Meron ako nakaengkwentrong aswang anak. Noong pinagbubuntis ka pa lang ng nanay Lope mo. Alanganin tayo dito. Walang sasaklolo sa atin kung sakaling dumugin tayo niyan. Mas mabuti dito sa tubig dagat. Hindi yan makakalapit sa atin. Takot yan sa alat. Isa pa, matatabunan ng lansa ng isda ang amoy natin. Sana lang, wag yang magtangkang dumapo sa bangka. Kaso, may kwentong isang mangingisda na nilawayan ng aswang ang mga huling isda. Marami sa mga nakakain ang nagkasakit. Yung ilan pa nga nabaliw. Pagpapaliwanag ng ama. Muling dumaan ang nilalang sa itaas ng mag-ama. Ngunit ngayon ay mas malapit na ito. Napatakip ng bibig ang mag-ama. Habang si Crispin naman, todo siksik sa gilid ng bangka. Kahit maginawang tubig, hindi niya na ito alintana ng mga panong iyon. Maya-maya pa ay may narinig silang pagsigaw. Tulong! Tulong! May aswang! Wika ng lalaki. Nagkatitigan ng dalawa. Naririnig nila ang mga pagaspas ng pakpak. Tila may inaataking tao na pamilyar kay Crispin. Tay, si Mang Igmi yata yan eh. Inaatake siya ng aswang. Wika ni Crispin. Magmadali na tayo. 3 laban sa 1. Kaya natin yan. Basta mag-iingat ka. Wag na wag kang magpapakalmot o magpapahawak sa aswang. Kapag hinabol ka, dumiretso ka sa dagat. Tulungan mo muna ako anak. Itulak natin yung bangka sa malalim na parte. Pagkatapos ibaba mo yung angkla. Kung sakaling habulin tayo, dito tayo babalik para magtago. Matapos maitulak ang bangka, sabay na lumabas ang mag-ama. Dala ang sagwan at itak. Sumugod ito at hinanap ang pinanggagalingan ng tinig. Handa na silang lumaban upang masaklolohan ang kabarangay. Subalit natigilan ang mag-ama at nabitawan ni Crispin ang sagwan. Teka tay, ano po gagawin natin? Tanong ni Crispin. Kapag nagbigay ako ng hudyat, bilisan mong lumusong sa dagat. Kung kaya mong sumisid, sumisid ka. Magtago ka sa mga bangka. Nasa harapan nila nakatayo ang nilalang. Ngunit hindi naman nila nakita si Mang Igme sa lugar.
Saklolo, may aswang. Tulungan niyo ko. Wika ng nilalang. Kasabay ng pagtawa na tila boses na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kinilabutan ang mag-ama. Wala si Mang Igme. Ang lumilikha ng boses, walang iba kung hindi ang aswang. Kagad sumigaw ang tatay ng takbo. Magkasabay na tumakbo ang dalawa. Habol hininga man, pilit pa rin nilang inabot ang dagat. Mabilis na ibinuka ng aswang ang pakpak at lumipad pa itaas palapit sa mag-ama. Anak, kapag sinabi kong dapa, dumapa ka. Opo, tay. Opo. Sabay na dumapa ang dalawa upang makaiwas sa pagdagit ng aswang. Pagkatapos ay muling tumakbo ang mga ito. Sa kabutihang palad ay matagumpay nilang narating ang tubig. Sumisid ang dalawa. Sinikap na makapunta sa mga nakadaong na bangka. Gagamitin nila ito upang makaiwas sa pagdagit ng aswang at makapagtago. Labis ang kaba at pangangatog ng mga tuhod ni Crispin. Tay, ano pong gagawin natin? Parang walang balak umalis yung aswang eh. Wika ng binata na nooy hindi na malaman ang gagawin. Dito lang tayo, anak. Antayin natin ang iba pang kasama. Konting tiis lang. Malapit na rin magbukang liwayway. Mamaya aalis na yan. Alin man sa dalawa ang mauna. Ang mahalaga hindi tayo malapitan ng nilalang. Tugo ng ama. Ngunit kung akala nila ay ligtas na, doon sila nagkamali. Biglang tumunog ang ibabaw ng bangka na tila may mabigat na bagay na bumagsak. Tay, ano pong gagawin natin? Nasa bangka po yung aswang, tay. Wika ni Crispin habang nakikita ang mga pakpak sa ibabaw ng bangka. Inisa-isa nito ang mga bangka at sinisilip ang mga sulok kung naroon ba ang hinahanap. Wala na silang mapagtataguan. Dalawang bangka na lamang ay matutunton na sila ng aswang. Hanggang sa naalala ni Crispin ang tubig na may halong asin. Wala nang ibang paraan. Kapag hindi ko to ginawa, pareho kaming mapapaamak. Wika na Crispin. Marahan siyang lumipat ng bangka. Dahan-dahang dumungaw. Isinaboy niya ang tubig na may asin sa mata ng aswang. Buong puwersa niya itong hinila upang malaglag doon sa dagat. Napakalakas na angil ang bumalot sa buong lugar. Halos mabingi ang mag-ama sa ingay. Kagad namang umakyat ng bangka ang mag-ama. Kinuha nito ang lambat. Inihagis sa tubig kung nasaan ang aswang. Umakyat na din si Crispin sa bangka. Hinatak nilang mag-ama ang lambat. Inabangan ang paglitaw ng aswang. Buong lakas itong hinataw ng sagwan habang patuloy pa rin sa pagpupumiglas sa loob ng lambatang aswang. Demonyo ka. Akala mo mapapatay mo kami, ah? Antayin nating mag-umaga. Tignan natin kung ano mangyayari sa'yo. Wika ni Crispin habang nakatitig sa nilalang. Subalit determinado ang aswang na makatakas sa lambat. Umangil ito ng napakalakas na tila napapaso sa tubig alat. Muli itong hinampas ng sagwan ni Crispin. Tama na. Hindi na ako babalik sa baryo nyo. Pakawalan nyo ako. Wika ng aswang. Huli na ang lahat para sa'yo. Dagat na mismo ang bala sa kapalaran mo. Aalis kami dito. Kung sakaling makawala ka bago tumirik ang araw, mapalad ka. Tay, umuwi na po tayo. Bahala na po sa kanya yung dagat. Wika ni Crispin. Naalala niya ang turo ng ama. May karapatan ang lahat sa biyaya ng kalikasan
ipinaubaya pa rin ng mag-ama sa kalikasan ang kahahantungan ng buhay ng aswang. Dumiretso nang umuwi ang mag-ama, dala ang masaganang huli. Kinaumagahan ay nagkagulo ang mga tao sa dalampasigan. Isang hindi kilalang lalaki ang natagpo ang patay sa batuhan malapit sa dagat. Sunog ang balat, na tila labis na panahirapan. Wala namang sino man ang umako sa bangkay, kaya inilibing na lamang ito ng mga residente. Tahimik naman ang mag-ama. Sa palagay nila ay nakatakas ito sa lambat, ngunit hindi sa sinag ng araw. Walang ibang pinagsabihan ang mag-ama sa mga naranasan. Minabuti ng mag-ama na ilihim ang lahat. Hindi rin sila sigurado kung ito nga ba yung aswang na sumugod sa kanila sa daungan ng bangka. Ngunit isang bagay lang ang malinaw para kay Crispin. Yung babaeng nakasalubong niya, yung aswang na nakita. Ito ay mga patunay na hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundo. Kaunting opinyon bago natin simulan ang susunod na kwento. Sobrang laking tulong nung kwento na to kasi pwede din pala nating gamitin yung tubig dagat bilang pangontra sa mga aswang. Kung sakali mang yung iba sa inyo may experience dito, pwede bang i-share nyo sa comment section kung mabisa nga bang pangontra ang tubig dagat sa mga aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ira. Taong 2000, Davao del Sur. Sa kanilang pinaniniwalaan, pinapayagan ang mga kalalakihang makapag-asawa ng higit sa isang babae hanggat meron itong kapasidad na magbigay ng pantay na benepisyo sa mga ito. Pero hindi lahat kaya itong tanggapin, lalo't tila nasasawalang bahala ang unang asawa. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mo? Paanong mga anak mo? Ano nang mangyayari kapag iniwan mo sila at isa pa? Hindi pa pwedeng kumuha ng papeles dahil wala pa sa legal na edad ang mga anak mo. Wala din tayong pera. Wika ng ina na si Nanay Morena. Alam mo bang masama yung ginagawa mo? Hindi ka tanggap-tanggap yung ugali na yan. Ang hindi marunong makisama sa asawa, masama para sa atin. Naihibang ka na ba? Iiwan mo ang asawa at anak mo dahil lang hindi ka marunong makisama. Hindi ganyan ang ugali natin. Wika ng kapatid na si Jano. Patawarin sana ako sa desisyon ko. Pero kuya, hindi na kaya ng kalooban ko makisama pa sa mga taong demonyo naman. Hindi ba kayo naawa sa kalagayan ko? Paano na yung kinabukasan ng anak ko? Kung iaasa ko dun sa tatay na wala namang ginawa. May dala na naman siyang babae. Bago na naman. 17 pa lang ako pero pakiramdam ko, 60 anyos na ako sa konsumisyon. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Tugon ni Ira. Jano, hayaan mo na muna yung kapatid mo. Kahit naman sigurong sinong matinong tao, hindi matatanggap ang sitwasyon niya. Masyado kasing konsentidor yung pamilya ng asawa mo. Mga walang respeto. Kailan pa nagdala ng bagong babae yung asawa mo? Wala man lang abiso sa atin. Hindi man lang tayo kinonsulta nang maalalayan ka namin, anak. Wika ng nanay. Magdadalawang buwan na po eh. Hindi ko nga po nasabi sa inyo. Nabigla din po ako na Galing daw pong Samar yung babae. Pinilit ko naman pong makisama. Alam kong nakikituloy lang kami sa bahay ng magulang niya. Wala akong magawa eh. Parang ayos lang sa kanila yung lahat habang ako, pakiramdam ko mamamatay na ako sa sama ng loob. Tugon ni Ira.
Ramdam ng ina ang pakiramdam ng anak. Maging ito ay nakaranas ng ganong sitwasyon. Ang kaibahan nga lang, tinanggap ng ina ang kalagayan kahit hindi nagsusustento ang asawa. Imbis na pigilan ang anak sa balak, pinili niya itong suportahan hanggang sa makaayos ng mga kakailanganin upang makapag-ibang bansa. Napilitang manghiram ng pangalan si Ira dahil sa edad niya. Lahat ng mga papeles, dinoktor, makaalis lamang ng bansa. Baon ang panalangin na kaawaan siya sa gagawin. Dahil ito ay pagsasakripisyo para sa kinabukasan ng mga anak. Tiniis niya lahat ng paghihirap sa pagpoproseso, kahit pa puro pangungutya at insulto ang natatanggap mula sa asawa at babae nito. Maging sa mga biyanan, nakarinig din siya ng mga masasamang salita, lalo pa nang malaman ng mga ito ang plano niya. Ganyan ka ba talaga, Ira? Iiwan mo ang obligasyon mo sa pamilya mo dahil dyan sa ambisyon mo. Mula pa nang dumating yung babae ng asawa mo, ni minsan, hindi na ako nakampante na mananatili ka sa lugar natin. Hindi mo ba napansin ang kilos niya? Iba siya kung ikukumpara sa atin. Ako nang nakikiusap sa'yo. Huwag mong iwan ang pamilya mo. Wika ng biyanan, si Nanay Laila. Patawarin niyo po ako pero buo na po yung pasya ko eh. Naayos ko na po yung lahat. Hindi na po ako makakaatras. Malaki na po yung gastos ng tumulong sa akin eh. Alam ko din naman po na mas pabor kayo dun sa bago eh. Kahit na harap-harapan akong binabastos, hindi niya man lang nagawang sawayin yung anak niyo. Tugon ni Ira. Umalis ka na kung gusto mong umalis. Pero wag mong sagutin ang ganyan ng nanay ng asawa mo. Wala kang respeto sa amin. Hindi ka pa nakakalis, mayabang na. Tignan lang natin kung makayanan mo. Uuwi ka din at magmamakaawa sa asawa mong balikan ka. Hambog! Wika ng tatay na ang pangalan ay Khalid. Kahit gusto niyang sumbatan ang mga karap, hindi niya ito ginawa. Yumuko na lamang at tumalikod. Pumasok sa loob ng kwarto at binuhos sa pagdarasal ang lahat ng nararamdaman. Ilang araw na lang ay aalis na siya. Walang paglagyan ng kalooban ni Ira. Ngunit ganun pa man, pinili niyang magpakatatag para sa dalawang anak. Iniisip niya ang kinabukasan ng mga ito at mas tumatatak sa utak niya na kailangan niyang magsumikap. Sa iilang araw na nalalabi, sinulit niya ang oras na kasama ang mga anak. Napagpasya ni Ira na iwan ang mga anak sa ina. Ngunit hindi pumayag ang asawa. Bagkus pinilit nito na siya ang mag-aalaga sa dalawa. Nababahala man, nagdasal na lamang siya upang lumakas ang kalooban. Napabuntong hininga ng malalim si Ira, kasabay ng panalangin pamproteksyon sa mga may iwang mahal sa buhay. Dumating ang takdang araw ng pag-alis ni Ira. Pinili niyang gabi umalis upang hindi makita ng mga anak. Ngunit bago pa man ang biyahe, nagdasal muna siya ng madami para sa mga anak at para na din sa ikakapanatag ng kalooban. Hindi naging mapalad si Ira sa unang mga buwan ng pagtatrabaho dahil hindi marunong magsalita ng Ingles. Lahat ng pang-aalipusta ay naranasan niya. Pero tanging mga anak lang ang naging lakas. At kada hirap na sinasapit, nangingibabaw sa kanya na may awa ang ama. Ilang buwan niyang hindi nakausap ang pamilya dahil sa mga nangyayari sa kanya. Palipat-lipat ng amo si Ira. Hanggang isang araw, nailagay siya sa among binigyan siya ng pagkakataong matuto. Masipag at matyaga si Ira kaya hindi nagtagal. Naging maayos ang kalagayan nito.
Binigyan siya ng amo ng kalayaang makakonekta sa mga kaibigan, lalong-lalo na sa pamilya. Unang tawag pa lang sa telepono, problema kaagad ang bumungad sa kanya. Napag-alaman niyang umalis na ang babae ng asawa, ngunit may ginawa itong hindi maganda kay Ibrahim. Anak, Ira, kumusta ka na? Nag-aalala kami sa'yo. Araw-araw akong nananalangin na maging maayos ang kalagayan mo. Anak, gusto ka nilang umuwi. Hindi maganda ang lagay ng asawa mo. Halos lahat ng pagamutan sa lugar natin, naipasok na siya. Pero parang iba talaga ang lagay niya. Wika ni Nanay Morena. Hayaan niyo po siya, Nay. Sinisingil na yan sa lahat ng ginawa niya. Buti nga yan sa kanya eh. Saka kung gusto nilang umuwi ako, bigyan nila ako ng pera. Hindi yung gusto lang nilang masusunod. Diyos na mismong humahatol dyan. Nga po pala, kumusta po mga bata? Kunin mo na lang kaya doon yung mga anak ko. Wala akong plano na kamustahin ng asawa ko eh. Lalo na yung mga magulang niyang kinukonsente lahat ng pagkakamaling ginagawa niya. Sila ang nagturo sa akin upang maging matigas. Kaya bahala sila. Tugon ni Ira. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Ano man ang pagkakasala sa'yo, hindi dapat ikaw ang magbigay ng parusa sa kanila. Tanggalin mo yung galit sa loob mo nang makausad ang kalagayan mo. Maiba nga ko, Ira. May pumunta na manggagamot doon sa bahay ng biyanan mo. Ayon sa narinig ko, kinulam ng babae yung asawa mo dahil hindi naging maganda yung pagsasama nila nung umalis ka. Wika ni Nanay Morena. Kaya Ira, hanggat may pagkakataon, umuwi ka na muna. Hindi kami makatakot doon dahil takot kami sa biyanan mo eh. Kawawa yung mga bata. Nadadamay sa gulo eh. Wika ni Jano. Hindi ko maipapangako pero susubukan ko magpaalam kung papayagan ako. Kuya, pakisuyo naman kung pwede mong mahiram ang mga bata. Sabihin mo, gusto ko lang silang makita. Sa kanay pakiusap po kung may magagawa po kayo para makuha yung mga bata, kunin nyo na. Hindi po ko mapanatag eh. Hindi ko alam kung ligtas ba sila doon eh. Wika ni Ira. Susubukan namin ni Nanay na puntahan sila. Sige na, tatawag na lang kami kung ano man mangyayari. Sa ngayon magdasal ka muna na sana maging maayos ang lahat. Tugon ni Jano. Naging mabigat ang pakiramdam ni Ira. Halos hindi siya makatulog at makakain dahil sa mga nalaman. Napagpasya niyang kausapin ang mga amo na umuwi na muna ng Pilipinas. Binanggit ni Ira na para ito sa pamilya. Pumayag naman ang mga amo sa kondisyon. Babalik siya para sa panibagong kontrata. Hindi na ito nag-abiso pa sa pamilya. Inayos na ang mga kailangang papeles para makauwi. Paglipas ng ilang araw, nasa paliparan pa lang hindi mawari ni Ira ang pakiramdam. Hindi siya umuwi sa tahanan ng asawa, bagkus ay dumiretso sa bahay ng ina. Gabi na nang makauwi ng tahanan, pinagpahinga siya ng ina at bukas na pupuntahan ng asawa. Maging ang kapatid ay naging emosyonal. Kinabukasan. Magagahan na muna tayo ha, Ira. Ihanda mo yung sarili mo. Hindi natin sigurado kung anong madadatnan natin sa lugar. Ngayon pa lang, napapaisip na ako kung kailangan ba nating tumawag ng manggagamot. Nababahala lang ako eh. Ang balita ko, hindi basta sumpa ang tumama sa asawa mo. Baka madamay tayo, pati na din ang mga anak mo. Wika ni Nanay Morena. Nay, puntahan kaya natin yung albularyong tumingin kay Ibrahim. Kakilala ko po yun eh. Malapit lang naman po dito yung bahay niya. Daanan natin bago tayo tumuloy, Ira. Dati kasi nagpatingin sila, kaso ayaw nilang maniwala.
Yan ang naging resulta. Wika ni Jano. Nakita niyo po ba yung babae ni Ibrahim? Unang beses ko pa lang po siyang makita. Unang beses na makasama sa bahay, masama na yung kutob ko eh. Hindi ako sigurado kung saan siya nakilala ni Ibrahim. Pero hindi bali na. Wala na akong ibang gusto ngayon kung hindi makuha yung mga bata. Yung mailayo sila. Ayoko madamay tayo sa gulo eh. Lalong-lalo na po yung mga anak ko. Matapos makapag-agahan, iisang baryo lang naman sila. Nasa kabilang bahagi lang ang tahanan ng asawa. Kaya hindi na nila kailangan pang sumakay. Dinaanan na din nila ang sinasabing manggagamot. Ngunit maraming pasyente na nakapila ng mga oras na yun. Nakipila na lang din sila dahil nakakaya naman kung basta na lamang papasok sa lugar. Magtatanghali na makausap ang manggagamot. Kagad namang inilahad ang pakay sa albularyo. Napailing ito. Kumunot ang noo nang marinig ang pangalang Ibrahim. Ikaw ba ang unang asawa ni Ibrahim, iha? Delikadong lagay ng asawa mo. Ayaw nilang makinig sa akin. Ilang beses na akong nagpaalala. Ang mahirap, marami na silang nailagay na mga gamot. Mahihirapan na akong tanggalin ang sumpang dumapo sa kanya. Gusto ko siyang gamutin, pero mahirap para sa mga kagaya ko na magpagaling ng taong hindi naniniwala sa mga kagaya ko. Pero sige, sasamahan ko kayo. Huwag kayong mag-alala. Ang sumpang nasa asawa mo ay hindi nakakahawa. Pero kapag sa doktor nila inasa ang paggaling, nako, siguradong hindi tatagal ang buhay niya. Wika ni Mang Gregorio. Bahala na po sila, Mang Gregorio. Sila po yung gumawa niyan eh. Sila po yung gumawa ng ikakapahamak nila. Wala po akong pakialam sa asawa ko. Gusto ko lang pong mabawi yung mga bata. Saka, kabayaran po yan sa lahat ng ginawa nila sa akin. Tama lang po yan. Tugon ni Ira. O siya, sige na, magtatanghalian na. Ira, pakiusap. Ikalma mo yung sarili mo pagdating mo doon. Maayos tayo makipag-usap sa kanila. Ayaw natin ng gulo. Hindi ito magiging madali, kaya ihanda mo ang kalooban mo. Wika ni Jano. Bit-bit ang iilang gamit sa panggagamot. Sumama ang matanda sa kanila. Hindi na muna tumanggap ng mga pasyente nung hapon dahil walang mag-aasikaso. Matapos ang ilang minutong paglalakad, narating na nila ang tahanan ni Ibrahim. Naabutan nilang naglalaro sa tapat ang dalawang bata. Nakahiga naman sa papag si Ibrahim. Nakikita nila na hirap na ito sa sitwasyon. Sobrang payat ng asawa na tila hindi kumain ng mahabang panahon. Nilapitan ito ni Ira at kinumusta. Nung nakita siya ng dalawang bata, tumigil ito sa paglalaro at nilapitan ang ina. Naisan ka po nang galing? Hinanap ka po namin ah. Ayaw pong sabihin ni tatay kung nasan ka. Iyak kami ng iyak ni Kamal eh. Lalo po to si Kamal, ilang gabi na po siyang hindi nakakatulog ng maayos kakahanap sa inyo. Paggising namin isang umaga wala ka na. Nay, wag mo na kaming iwan. Wika ni Fahad. Anak, kailangan ko magtrabaho eh. Kita niyo namang may sakit si tatay, di ba? Nasaan si lolo't lola niyo? Kayo lang ba'y nandito sa bahay? Tanong ni Ira. May ginawa lang po dun sa bukid. Mamaya po nandito na yon. Hindi kami sumama. Walang magbabantay kay Papa eh. Nay, ipagamot po natin siya. Wika ni Fahad. Gagamutin natin siya. Sa ngayon, mas mabuti sigurong tawagin mo muna ang lolo't lola mo. Umpisaan natin. Tanggalin natin ang sumpa na meron ng tatay mo. Wika ni Mang Gregorio. Kasama ang kapatid,
Pinunta ng dalawa ang kinaroroonan ng dalawang matanda. Samantala, pinagtulungan na lang ipasok si Ibrahim sa loob ng tahanan. Nakatingin lang ito kay Ira habang lumuluha ang mga mata. Ni hindi ito makapagsalita o makakilos. Batid ng asawa na may gustong sabihin si Ibrahim. Ngunit dahil sa sitwasyon ay hindi nito magawa. Habang hinihintay ang mga biyanan, sinuri na muna ng albularyo ang lagay ng pasyente. Mula mata, tenga, bunganga, mga kamay at paa. Binusisi ng maigi ng matanda. Sa pagmamasid, may kung ano itong nasipat sa bawat daliri ni Ibrahim. Tila galing sa matulis na bagay. At kung hindi mo ito susuriin, hindi makikita. Napapailing na lamang ang manggagamot. Sa tagpong iyon, alam niya na ang rason sa pagkakasakit ni Ibrahim. Ilang sandali pa, nakarating na ang mga bata kasama ang lolo at lola. Naging emosyonal na din ang dalawang matanda nang makita si Ira. Napayakap pa sa kanya ang biyanang babae at nangingi ng tawad. Ayon pa sa mga ito, nagsisisi sila sa maling pagtrato sa kanya bilang asawa ni Ibrahim. Naniniwala sila na kung anuman ang nangyari sa anak, karma ito ng mundo dahil sa mga kasalanang nagawa sa asawa. Mamaya na ho kayo mag-usap. Kailangan ko ng itlog. Plangganang may tubig at malinis na bimpo. Matagal ko nang sinabi sa inyo pero hindi kayo nakinig sa akin. Pasalamat kayo. Hindi ganon kagaling ang nangkulab. Siguro hindi naman talaga intensyon na patayin ang anak nyo. Gusto lang magdusa. Isang uri ng sumpang sa marinyo. Pero magagamot pa natin yan. Ilayo nyo na muna mga bata sa lugar at medyo sensitibo ang gagawin natin sa kanya. Kung may itlog kang bago, Laila, akin na. Mag-uumpisa na tayo. Wika ng manggagamot. Ay oho, meron ho ako. Ilan ho ba ang kailangan mo? Khalid, kumuha ka nga dun sa likod. Ihanda ko ang planggana. Wika ni Nanay Laila. Samahan mo na din ang kandila at pangsindi. Ilapag mo lang dito. Habang iniipon ng mag-asawa ang hinihingi ng albularyo, nag-umpisa na itong magbanggit na mga dasal. Nag-ihip na din ito ng pangproteksyon sa sarili, pati na din sa buong lugar. Kada bigkas ng kataga, iniihip niya ito sa bumbunan ni Ibrahim. Hanggang sa nalapag ng dalawang matanda ang mga gagamitin sa panggagamot. Kinuha ng matanda ang itlog. Inihipan niya ito at inilagay sa kanang kamay. Pinagulong niya ito mula sa ulo ni Ibrahim hanggang sa lahat ng parte ng katawan. Habang abala ang matanda sa panggagamot, nasa gilid lang nakamasid ang pamilya. Taimtim na nagdasal upang gumaling si Ibrahim. Nakahawak pa ang biyanan kay Ira. Natapos na ni Mang Gregorio na pagulungan ng itlog si Ibrahim. Isinentro ito sa tapat ng kandilang nakasindi. Nanlaki mga mata nila. Ang itlog na dating kulay puti, naging kulay itim. Tila iba na ang laman nito sa loob. Ibinalot ito ng albularyo sa kulay puting tela. Habang ginagawa niya ito, biglang naupo si Ibrahim at nagsuka ng mga nakakadiring bagay. Halos hindi ito makahinga ng bunutin mismo sa bibig niya. Ang nakapalupot na buhok, kasama ng mga namumuong dugo. Akmang aalalay sana ang mga magulang, pero pinigilan ng manggagamot na makalapit sila. Gamit ang plangganang may tubig, isinahod dito ng manggagamot ang lahat ng lumalabas sa bibig ni Ibrahim. Ilang oras din ang inabot ng gamutan, hanggang sa nakatulog na lang ang pasyente. Ang mga lumabas sa bunganga niya ay inipon kasama ng itlog na naging kulay itim.
at ibinaon sa gilid ng tahanan. Alam ng matandang manggagamot na nagtagumpay ang ginawa niyang gamutan. Pero bago umalis si Mang Gregorio, nagbilin ito ng mga gagawin para tuluyan ng gumaling si Ibrahim. Hindi lang ito isang gamutan. Titignan niya ito hanggang sa tuluyang gumaling ang pasyente. Makalipas ang ilang araw, bumuti na ang lagay ni Ibrahim. Nakakapaglakad na at unti-unting nakakapagsalita. Inayos lang ni Ira ang lahat para sa mga anak. At kahit hindi sumang-ayon ang biyanan sa mga naging pasya ni Ira, nirespeto nila ang babae. Alam nilang hindi madaling kunin ang pagpapatawad ni Ira. Sa kasalukuyan, nakabalik na siya sa trabaho. Hanggang sa ngayon, sinusuyo pa rin siya ng asawa. Umaasa sa pag-uwi niya, magiging maayos ang lahat sa kanila. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Kung kayo yung nasa sitwasyon ni Ira, papatawarin niyo ba yung asawa niyo? Kayo nang bahala sa ating comment section. Paalam. Mahalaga ba ang pagpapatawad? O merong mga pagkakataon na hindi ito dapat ibigay?